Itinaas na ng Department of Health o DOH sa Code White Alert na magtatagal ng 4 na araw kasunod ng nalalapit na dagsa ng mga deboto sa isa sa pinakamalaking religious gatherings ng Simbahang Katoliko, ang Traslasyon 2026. Kalakip nito, nag-deploy rin ng mga emergency stations ang DOH malapit sa mga ruta ng andas ng Nazareno para tugunan ng mga emergency incidents. Tunghayan ang detalye sa aking balita. Matapos i-anunsyo ng Department of Health o DOH na nakataas na sa Code White Alert ang mga DOH hospital sa buong Metro Manila at karating na mga rehiyon mula January 6 na magtatagal ng hanggang January 10 bilang paghahanda sa Traslasyon 2026 na magaganap sa January 9, ipinahayag ng ahensya na may 20 Health Emergency Response Team Station silang nakakalat malapit sa ruta ng andas ng Jesus Nazareno na magsisilbing kaagapay ng mga deboto. Pagtitiyak ng DOH, hindi lang mga ospital ang kanilang inihahanda sa mismong araw ng traslasyon, kundi maging ang mga personnel nila na siyang unang sasaklolo sa mga debotong makakaranas ng pagkahilo at iba pang sama ng pakiramdam. Sa inilabas na gabay ng ahensya, matatagpuan ang tigda-2 health station ng DOH sa Quirino Grandstand, Rizal Park, Rojas Boulevard, National Museum Exit Point, Cebuana Luwilier, malapit sa SM Manila at 12 iba pa na pwesto. 200 daw na health personnel ang de-deploy ng DOH sa mismong araw ng traslasyon. Lahat ng mga ito ay matatagpuan sa health station. Kada istasyon, may mga nakahandang ambulansya para sa mga pasyenteng kinakailangang isugod sa ospital. Inaasahan na raw ng DOH na marami ang mga kailangan ng kanilang serbisyo, lalo na't ang nasabing aktibidad ay may kaakibat na health risk para sa mga debotong makikilahok sa pag-iikot ng Jesus Nazareno. Bukod sa mga ito, mahigpit ding pinapaalala ng DOH sa publiko na kung sakaling makaramdam ng pagkahilo, pananakit ng dibdib, hirap sa paghinga, sobrang pagkauhaw at matinding pagkapagod at pagkauhaw o anuman sa mga senyales na ito, mas mabuting pumunta na agad sa pinakamalapit na health station para sa first aid para hindi na mauwi pa sa masamang komplikasyon. Samantala, ilang araw naman bago ang traslasyon kasamang nakipagpulong ang DOH sa Manila LGU at mga kinatawan ng Minor Basilica ng Jesus Nazareno para sa magiging papel ng kagawaran sa mismong araw. Matatandaan na noong 2025, nakapagtala ang DOH ng mahigit sa 300 mga deboto na nangailangan ng medical consultation. Kaya't payo ng DOH, iwasan na ang pagdadala ng mga bata at kung maaari ay wag na rin pumunta ang mga nakatatanda. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofa, sumasaludo sa bawat Pilipino.